Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang amoy ng dagat sa gabing iyon. Dati, ang amoy na iyon, para sa akin, ay amoy ng adventure, ng bakasyon, ng kalayaan mula sa stress ng trabaho sa Maynila. Pero ngayon, kapag naamoy ko ang alat ng hangin, para akong sinasakal. Bumabalik lahat. Ang pag-asa. Ang tawanan. Ang takot. At ang gabing iyon sa ferry papuntang Palawan, kung saan nawala ang lahat. Ako nga pala si Alex. 28 years old. Dati, isa akong BPO agent na ang buhay ay umiikot lang sa puyat, kape, at mahabang oras sa harap ng computer. Ang tanging pahinga ko lang ay ang mga pinaplanong bakasyon kasama ang mga kaibigan ko. At itong Palawan trip na ito, matagal na naming pinangarap. Isang buong taon naming pinag-ipunan. Ito na dapat ang ultimate getaway namin. Kasama ko ang girlfriend kong si Sarah. 3 taon na kami noon. Siya ang kalma sa magulo kong mundo. Laging nakangiti, laging positibo. Kasama rin namin ang 2 pa naming matalik na kaibigan. Si Mark, ang pinaka-skeptic at matalino sa grupo. Engineer siya, kaya lahat para sa kanya kailangan may logic, may scientific explanation. Hindi siya naniniwala sa multo o sa kahit anong supernatural. Para sa kanya, lahat ng iyon ay guni-guni lang ng mga taong kulang sa tulog o may problema sa pag-isip. At syempre, hindi mawawala si Leo, ang kabaligtaran ni Mark. Si Leo ang aanga-anga pero siya ang laging nagpapatawa sa amin. Siya ang life of the party. Kahit anong problema, idinadaan niya sa biro. Ang saya-saya namin noong araw na iyon sa port, ang daming tao, ang ingay, mainit. Pero wala kaming pakialam. Hawak-hawak ko ang kamay ni Sarah, habang si Leo ay panay ang kuha ng picture sa luma at medyo kalawanging ferry na sasakyan namin. Medyo malaki ito, pang overnight talaga. Pinili namin ang economy section para makatipid. Yung mga double-decker na kama na nakahilera sa isang malaking hall. Okay na sa amin yon. Ang mahalaga, magkakasama kami. Guys, sure ba kayo dito? Mukhang mas matanda pa sa lola ko itong barko na ito, biro ni Mark habang akay-akay ang malaki niyang backpack. Sinagot naman siya ni Leo, arte mo, Mark. Part of the experience yan. Para mas ramdam natin ang pagiging adventurous, sabay pose na parang bodybuilder. Nagtawanan kaming lahat. Ganoon kami lagi. Si Mark ang killjoy, si Leo ang clown, at kami ni Sarah ang tagatawa. Pag-akyat namin sa ferry, sinalubong kami ng amoy ng pintura, diesel, at kaunting amoy ng dagat na pumapasok sa mga bintana. Maraming tao. May mga pamilyang may dalang malalaking box, may mga turista, may mga lokal na umuwi. Normal. Isang normal na biyahe. Nahanap namin ang mga assigned bunks namin. Nasa gitnang hilera kami. 2 double-decker. Sa baba si Sarah at ako, sa itaas namin si Mark at Leo. Inayos namin ang mga gamit namin, nag-unat ng mga binti, at nagsimulang pagplanuhan ang mga gagawin namin sa Palawan. Underground river, island hopping, pagkain ng fresh seafood. Ang taas ng energy naming lahat. Pakiramdam namin, pagdating namin doon, lahat ng pagod at stress ng Maynila ay maiiwan sa barkong ito. Gabi na nang magsimulang umandar ang ferry. Dahan-dahan itong humiwalay sa pantalan. Pinanood namin ang unti-unting pagliit ng mga ilaw ng Maynila mula sa deck. Ang hangin ay malakas at malamig. Niyakap ko si Sarah mula sa likod. Excited ka na ba, love? Tanong ko sa kanya. Tumango siya, ang buhok niya ay tinatangay ng hangin. Sobra. Lalo na kasama ka. Bumalik kami sa loob nang magsimulang lumamig ng sobra. Kumain kami ng cup noodles at biskwit na baon namin. Nagkwentuhan, nag-asaran. Pinagtawanan namin si Leo na sinubukang mag-feeling ala Jack sa Titanic sa may railings kanina. Si Mark naman ay abala sa pagbabasa ng isang makapal na libro, paminsan-minsan ay napapailing sa mga kalokohan ni Leo. Mga 10:00 ng gabi, nagsimula nang magpataya ng ilaw ang ibang mga pasahero. May mga naglalatag na ng kumot. Ang malaking hall ay napuno ng tunog ng mahihinang hilik at ang ugong ng makina ng barko. Ang mga ilaw na natira ay iyong mga emergency lights lang, sapat lang para makita mo ang daanan sa isle. Nagpaalam na kami sa isa't isa para matulog. Good night, guys. See you in Paradise, sabi ni Leo bago umakyat sa kama niya. Matulog ka na, baka bangungutin ka pa, sagot ni Mark na hindi man lang inaalis ang tingin sa libro niya. Hinalikan ko si Sarah sa noo. Good night.
I love you. I love you too, sagot niya, at ilang minuto lang, narinig ko na ang malumanay niyang paghinga. Tulog na siya. Sinubukan kong matulog pero hindi ako dalawin ng antok. Siguro sa sobrang excitement. O siguro dahil hindi ako sanay sa bahagyang pag-uga ng barko. Ipinikit ko ang mga mata ko, pinakinggan ang symphony ng mga hilik sa paligid. Ang ugong ng makina ay parang lulabi. Pero may kung anong pakiramdam sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Isang uri ng kaba. Siguro dahil lang ito sa biyahe. Guni-guni ko lang siguro. Doon ko siya unang nakita. Mga bandang 11:30 na siguro iyon. Nakapikit pa rin ako pero gising ang diwa ko. May naramdaman akong pagbabago sa hangin. Isang uri ng lamig na kakaiba, hindi galing sa aircon. Idinilat ko ang aking mga mata. Sa dulo ng mahabang aisle, mga 30 talampakan siguro mula sa amin, may nakatayong isang babae. Nakatayo lang siya doon. Nakaputi. Isang simpleng puting bestida na abot hanggang sakong. Mahaba at itim na itim ang buhok niya, nakatakip sa halos buong mukha niya. Payat siya. At sa madilim na paligid, ang puti ng suot niya ay halos kumikinang. Akala ko noong una, isa lang siyang pasahero na papunta sa banyo. Pero hindi siya gumagalaw. Nakatayo lang siya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsimula siyang maglakad. Sobrang bagal. Dahan-dahan ang bawat hakbang, na parabang sinusuri niya ang bawat kama na kanyang nadadaanan. Ang nakakapangilabot ay ang paraan ng paggalaw ng ulo niya. Habang naglalakad siya, ang ulo niya ay bahagyang lumilingon sa bawat hilera ng mga natutulog. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Tinitignan niya ang mga tulog. Napatigil ang paghinga ko. Sino siya? Anong ginagawa niya? Siguro isa siyang crew, tinitingnan kung okay ang lahat. Pero iba ang pakiramdam ko. May mali. May sobrang mali. Habang papalapit siya, unti-unti kong nararamdaman ang pagtayo ng mga balahibo ko sa batok. Ang lamig ay sumusunod sa kanya. Nang nasa tapat na siya ng hilera namin, huminto siya. Ang ulo niya ay dahan-dahang lumingon sa direksyon namin. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sa buhok niya, pero alam kong sa amin siya nakatingin. Sa kama ni Sarah. Sa kama ko. Pakiramdam ko, tumagal iyon ng 1 oras, kahit siguro mga 10 segundo lang. Ang bawat segundo ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong gisingin si Sarah. Pero hindi ako makagalaw. Parang napako ako sa kinahihigaan ko. Tapos, dahan-dahan siyang nagpatuloy sa paglalakad, papalayo sa amin, hanggang sa nawala siya sa dilim sa kabilang dulo ng hall. Nakahina ako ng maluwag. Napaupo ako sa kama, pawis na pawis. Ang puso ko kumakabog ng sobrang bilis. Tumingin ako sa paligid. Lahat ng tao ay mahimbing na natutulog. Walang nakapansin. Ako lang ba ang nakakita noon? Pinilit kong isipin na baka pagod lang ako. Baka guni-guni lang. Baka isang pasahero lang talaga na may kakaibang trip sa buhay. Humiga ako ulit at ipinikit ang mga mata ko, pero ang imahe ng babaeng naglalakad sa aisle, tinitingnan ang mga tulog, ay nakatatak na sa isip ko. Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, sinubukan kong isantabi ang nangyari. Maaga kaming nagising. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng ferry ay nagbigay ng bagong pag-asa. Nawala ang kaba ko. Nagbibiruan na ulit kami habang umiinom ng instant coffee. Pre, para kang nakakita ng multo. Ang laki ng airbags mo, sabi sa akin ni Leo. Ngumiti lang ako ng pilit. Hindi lang ako sanay matulog sa barko. Pero hindi ko mapigilan. Kailangan kong sabihin. Guys, may nakita ako kagabi. Napatingin silang lahat sa akin. Ikinuwento ko ang tungkol sa babaeng nakaputi, ang mabagal niyang paglalakad, ang pagtingin niya sa mga natutulog. Habang nagsasalita ako, nararamdaman ko ulit ang kilabot. Si Mark ang unang tumawa. Alex, come on, baka sleep paralysis lang yan. O baka nananaginip ka lang. You're overtired from work. That's a logical explanation. Hindi, pre. Gising na gising ako, git ko. Iba talaga, eh. Nakakatakot. Baka naman chicks, hindi mo lang nilapitan, hirit ni Leo sabay kindat. Next time, tanungin mo pangalan. Siniko siya ni Sarah. Leo, tumigil ka nga.
Tumingin siya sa akin, may bahid ng pag-aalala sa mukha niya. Baka naman crew lang talaga, love. O baka may hinahanap lang siyang kasama. Pinilit kong maniwala sa kanila. Siguro nga. Siguro overacting lang ako. Pinilit kong kalimutan iyon at i-enjoy ang araw. Nagpunta kami sa deck, nagpakuha ng mga litrato na ang background ay ang asul na dagat. Pinag-usapan ulit namin ang mga plano. Unti-unti nawala sa isip ko ang babae. Ang saya-saya namin. Ang perpekto ng lahat. Hanggang sa dumating ulit ang gabi. Nang magsimula ulit dumilim, bumalik ang kaba ko. This time, mas matindi. Bawat anino sa sulok, bawat kaluskos, pinapansin ko. Ayaw ko nang matulog. Nagkunwari akong nagbabasa ng libro, pero ang totoo, ang mga mata ko ay nakatutok sa dulo ng aisle kung saan ko unang nakita ang babae. Okay ka lang ba talaga, love? Tanong ni Sarah, na napansin siguro ang pagiging balisa ko. Okay lang. Hindi lang talaga ako makatulog pag sisinungaling ko. Huminga siya ng malalim. Subukan mo. Maaga pa tayo bukas. Tumalikod siya at natulog. Ilang sandali lang, tulog na rin si Leo at Mark. Ako na lang ulit ang gising. Lumipas ang 1 oras. 2 oras. Wala. Walang babaeng lumitaw. Nagsimula na akong isipin na baka tama nga si Mark. Baka guni-guni ko lang lahat. Napagod na rin ang mga mata ko sa pagbabantay. Siguro, mga alauna na ng madaling araw nang bumigay ako. Naramdaman ko ang pagbigat ng talukap ng aking mga mata. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Nagising ako sa isang pakiramdam na may nakatingin sa akin. Sobrang tindi ng pakiramdam na yon. Hindi ko idinilat ang mga mata ko. Nakiramdam lang ako. Ang lamig. Nandoon na naman ang kakaibang lamig. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, isang siwang lang. Nasa paanan siya ng kama namin. Nakatayo. Ang babaeng nakaputi. This time, mas malapit siya. At this time, may nakikita na ako sa mukha niya. Ang buhok niya ay bahagyang nakaangat sa isang gilid, na parabang hinahangin, kahit na walang hangin sa loob ng hall. Ang kapirasong mukha na nakikita ko ay maputlang maputla. Parang papel. Ang balat niya ay makinis pero walang kulay. Walang buhay. At nakatingin siya. Direkta kay Sarah. Ang ulo niya ay nakatagilid, na parabang pinag-aralan niya ang natutulog na si Sarah. Hindi siya kumukurap. Hindi siya humihinga. Isang manika. Isang bangkay na nakatayo. Gusto kong gumalaw. Gusto kong hilahin si Sarah palayo. Pero ang takot ay parang lason na kumalat sa buong katawan ko, pinaparalisa ang bawat kalamnan. Ang tanging nagawa ko lang ay manood, nanginginig sa ilalim ng kumot. Pagkatapos ng ilang sandali, ang ulo niya ay dahan-dahang lumingon sa akin. Naramdaman niya. Naramdaman niyang gising ako. Naramdaman niyang nakatingin ako. At sa ilalim ng mahabang itim na buhok, nakita ko ang isang bagay na sumilip. Isang ngiti. Pero hindi ito isang normal na ngiti. Ang kanyang bibig ay unti-unting bumuka, mas malawak kaysa sa normal na kaya ng isang tao. Bumuka ito hanggang sa halos mapunit ang gilid ng kanyang mga labi. At sa loob, walang ngipin. Isang madilim na butas lang. Kasabay noon, may narinig akong tunog. Isang mahinang-mahinang kaluskos. Galing sa lalamunan niya. Parang tunog ng mga tuyong dahon na niyayapakan. Iyon na. Hindi ko na kaya. Sa sobrang takot, napasigaw ako. Ah! Sa pagsigaw ko, naglaho siya. Isang kurap ko lang, wala na siya doon. Parang bula. Ang sigaw ko ang gumising sa lahat. Nagising si Sarah na pabalikwas. Alex! Anong nangyari? Nagising din si Mark at Leo. Pre, anong problema mo? Tanong ni Mark na halatang inis na nagising. Nanginginig ako habang nakaturo sa paanan ng kama. Nandun siya. Yung babae. Nakatayo siya doon. Tinitignan ka niya, Sarah. Tumingin silang lahat doon. Wala. Walang tao. Alex, ano ka ba? Binabangungot ka lang, sabi ni Mark. Bumaba siya mula sa kama niya at tinapik ako sa balikat. Kalma ka lang. Walang tao. Tutu. Nakita ko siya.
Ngumiti siya sa akin, halos pasigaw kong sabi, habang ang luha ay nagsisimulang mamuo sa mga mata ko. Niyakap ako ni Sarah. Okay lang. It was just a nightmare. Panaginip lang iyon. Hindi. Hindi iyon panaginip. Pero kahit ako, hindi na sigurado. Ang bilis niyang nawala. Posible kayang nananaginip na lang ako. Posible kayang nababaliw na ako. Si Leo, sinubukang magpatawa, pero this time, medyo pilit. Grabe ka naman managinip pre. Akala ko sinasaksak ka na eh. Pinaupo nila ako. Pinainom ng tubig. Sinubukan nilang lahat na i-convince ako na panaginip lang iyon, na dala lang ng pagod. Pero sa puso ko, alam ko ang nakita ko. Totoo iyon. At ang ngiting iyon, ang butas na bibig na iyon, hinding-hindi ko makakalimutan. Ang natitirang oras ng biyahe bago mag-umaga ay impyerno para sa akin. Hindi na ako pumikit. Yakap-yakap ko lang si Sarah na nakatulog ulit sa balikat ko. Si Mark at Leo bumalik na rin sa pagtulog. Iniwan na naman nila akong mag-isa sa aking takot. Tumingin ako sa paligid. Ang ibang mga pasahero walang kamalay-malay. Mahimbing ang tulog. Bakit ako lang? Bakit sa akin lang siya nagpapakita? Nagsimula akong maging paranoid. Bawat taong dumadaan sa aisle, tinititigan ko. Bawat anino, kinakabahan ako. Pakiramdam ko, pinagmamasdan niya ako mula sa dilim, nag-aantay. Nag-aantay ng ano? Nang sumikat ang araw, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Ang liwanag ay parang isang kalasag. Ligtas kami. Pero alam kong may isa pang gabi kaming kailangan harapin sa barkong ito. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na alam kung kakayanin ko pa. Ang dating pinapangarap na bakasyon ay nagiging isang bangungot na hindi ko matakasan. At nasa gitna pa lang kami ng dagat. Wala kaming mapupuntahan. Wala kaming matatakbuhan. Kinailangan naming harapin ang pangalawang gabi. At doon nagsimula ang totoong katapusan. Pagkatapos ng insidente noong madaling araw, hindi na ako mapakali. Buong araw, kahit na maliwanag ang sikat ng araw at napapalibutan kami ng asul na dagat, pakiramdam ko ay may aninong sumusunod sa akin. Ang tawanan ni Leo at Sarah ay parang ingay na lang sa tenga ko. Hindi ako makasabay sa mga biruan. Ang isip ko ay lumilipad pabalik sa madilim na hall, sa babaeng nakaputi, sa ngiti niyang hindi makatao. Alex, tulala ka na naman dyan, sabi ni Sarah, hinawakan ang kamay ko. Nasa deck kami, kunwari ay nagpapahangin. Ano ba talagang problema? Hindi ka pa rin ba okay? Tumingin ako sa kanya, tapos kina Mark at Leo na nagpipicturean sa malayo. Hindi ko alam, love. Pero alam kong hindi iyon panaginip. Totoo siya. At natatakot ako para sa ating lahat. Huminga siya ng malalim, halatang nahihirapan kung paano ako kakausapin. Look, kahit sabihin nating totoo nga, ano naman ang gagawin niya? Baka multo lang siya na paikot-ikot dito. Hindi naman siguro siya nananakit. Hindi mo nakita ang pagtingin niya sa'yo, Sarah. At hindi mo nakita ang ngiti niya sa akin. Hindi iyon tingin ng isang ligaw na kaluluwa lang. Iba. Parang gutom. Hindi na siya nakasagot. Nakita ko sa mga mata niya ang awa at pag-aalala. Hindi para sa multo, kundi para sa akin. Sa tingin nila, nasisiraan na ako ng bait. At iyon ang mas nakakatakot. Nag-iisa ako sa laban na ito. Pagdating ng gabi, nag-iba ang plano ko. Hindi na ako matutulog. Hindi na ako pipikit. Babantayan ko sila. Babantayan ko si Sarah. Nagtimpla ako ng 3 sachet ng instant coffee sa isang baso at ininom ko iyon ng dire-diretso. Ang pait ay gumising sa buong sistema ko. Grabe ka, pre. Aatakihin ka sa puso niyan, sabi ni Leo nang makita ang ginawa ko. Kailangan kong manatiling gising, sagot ko, seryoso ang boses. Nagkatinginan na lang sila. Si Mark, umiling-iling na lang, na para bang sinasabing wala na, sira na talaga. Bumalik na sila sa mga kama nila. Ako, umupo ako sa sahig, sa pagitan ng kama namin ni Sarah, nakasandal sa pader. Mula doon, tanaw ko ang buong haba ng aisles. Naghihintay. 11:00. 12:00. 1:00. Ang ugong ng makina at ang mga hilik lang ang naririnig ko. Nagsimula ng manlabo ang paningin ko dahil sa antok, pero pinipilit kong labanan. Paulit-ulit kong sinasampal ang sarili ko ng mahina.
Tapos may narinig akong bumangon. Si Leo. CR lang ako, pre, bulong niya sa akin, medyo inaantok pa. Samahan na kita, mabilis kong sabi. Huwag na. Kaya ko na. Bantayan mo na lang dyan ang prinsesa mo, sabi niya, tinutukoy si Sarah. At bago pa ako makasagot, naglakad na siya palayo, papunta sa direksyon ng comfort room sa dulo ng hall. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa pumasok siya sa pinto ng CR. 5 minuto. 10 minuto. 15 minuto. Hindi pa siya bumabalik. Bakit ang tagal niya? Nagsimula na naman akong kabahan. Imposibleng ganoon siya katagal sa loob. Hindi ko na natiis. Dahan-dahan, ginising ko si Mark. Mark, gising. Si Leo, ang tagal sa CR. Ano ba, Alex? Baka naman may ginagawa lang. Pabayaan mo, sagot niya, inaantok. Hindi, pre. Iba ang kutob ko. Mahigit 15 minuto na siya doon. Tara na, puntahan natin. Sa sobrang kulit ko, napilitan siyang bumangon. Halatang halata ang inis sa mukha niya. Dahan-dahan kaming naglakad sa aisle, maingat na huwag makagawa ng ingay. Ang bawat hakbang namin ay parang ang bigat. Pagdating namin sa tapat ng CR, nakita naming bahagyang nakaawang ang pinto. Leo. Pre, andyan ka ba? Tawag ni Mark. Walang sumasagot. Tinulak ni Mark ang pinto. Pumasok kami. Maliit lang ang CR ng ferry. May 2 cubicle at isang lababo. Tahimik sa loob. Ang tanging ilaw ay isang maliit na bumbilya na kumukurap-kurap. Tiningnan namin ang ilalim ng pinto ng 2 cubicle. Walang mga paa. Walang tao. Baka lumabas na, bumalik na sa kama, sabi ni Mark, pero may kaba na rin sa boses niya. Teka, sabi ko. May napansin ako sa sahig sa tabi ng basurahan. Ang tsinelas ni Leo. Ang paborito niyang tsinelas na laging niyang suot. Bakit niya iiwan to dito? At doon namin napansin ang bintana. Isang maliit na porthole window, sapat lang para makita ang dagat sa labas. At basag ito. May malaking butas sa gitna, ang mga bubog ay nakakalat sa sahig. Impossible. Sobrang kapal ng salamin ng mga bintanang iyon para mabasag ng ganoon lang. At kahit mabasag, imposibleng magkasya si Leo doon para tumalon. Anong nangyari dito? Tanong ni Mark, nanginginig na ang boses. Ang pagiging logical niya ay biglang naglaho. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Sa wakas, naniniwala na siya. Biglang, namatay ang ilaw sa CR. Napasigaw kami pareho. Kadiliman. Ang tanging liwanag lang ay ang nanggagaling sa buwan sa labas ng basag na bintana. At sa katahimikan, may narinig kami. Isang tunog. Ang tunog ng mga tuyong dahon na niyapakan. Ang kaluskos. Galing sa labas ng pinto ng CR. Alex, ano yon? Bulong ni Mark, ang boses ay basag sa takot. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto, sumilip sa maliit na siwang. Nandoon siya. Nakatayo sa labas. Ang babaeng nakaputi. Nakatalikod siya sa amin, nakaharap sa direksyon ng mga kama namin. Hindi siya gumagalaw. Nandyan siya, Mark. Nandyan siya sa labas, bulong ko, nanginginig. Shit! Shit! Anong gagawin natin? Wala kaming armas. Wala kaming matatakbuhan. Na-corner kami sa maliit at madilim na banyong ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsimula ulit siyang maglakad, palayo sa amin, pabalik sa kadiliman ng hall. Naghintay kami ng ilang minuto bago kami naglakas loob na lumabas. Parang kaming mga daga na dahan-dahang gumagapang pabalik. Ang bawat anino ay parang halimaw. Ang bawat kaluskos ay parang sigaw ng kamatayan. Nang makabalik kami sa pwesto namin, ginising namin si Sarah. Si Leo nawawala, sabi ni Mark, ang mukha ay putlang-putla. Ikinuwento namin kay Sarah ang nangyari. Ang basag na bintana, ang tsinelas, at ang babae sa labas ng CR. Nagsimula nang umiyak si Sarah, takot na takot. Ngayon, 3 na kami. 3 na kaming nakakaalam na may kasama kaming hindi tao sa barkong ito. Kailangan nating humingi ng tulong, sabi ni Sarah, umiiyak. Kanino? Sa crew. Anong sasabihin natin? Na may multo sa barko na kumuha kay Leo. Itatawa lang nila tayo. O baka isipin pa nila na tayo ang may gawa, sabi ni Mark,
ang utak niya ay bumabalik sa pagiging practical, pero this time, fueled is panic. Kailangan nating magtago hanggang mag-umaga, sabi ko. Kailangan nating manatiling magkakasama. Huwag tayong maghihiwa-hiwalay. Nagtipon kaming tatlo sa ibabang kama. Si Sarah ay nasa gitna namin ni Mark. Walang nagsasalita. Nakikinig lang kami sa paligid. At doon, nakita namin siya ulit. Nasa dulo siya ng easel. Nakatayo lang. Nakatingin sa direksyon namin. Pero this time, iba na. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro kami. Isang mahaba at payat na daliri na parang buto. At pagkatapos, ang katawan niya ay nagsimulang mag-iba ng anyo. Ang mga braso niya ay humaba, naging hindi natural. Ang likod niya ay bumaon. At ang ulo niya, lumingon ito sa amin ng 180 degrees, na ang likod ng ulo niya ay nasa harap, pero ang mukha niya ay nakatingin pa rin sa amin. Narinig ko ang pag-iyak ni Sarah. Narinig ko ang pagsinghap ni Mark. Hindi ako makahinga. Ang halimaw na nasa harap namin ay hindi isang multo lang. Isa itong demonyo. Isa itong bangungot na nagkatawang tao. At nagsimula itong gumalaw. Hindi na ito naglalakad. Gumagapang ito sa sahig, gamit ang mga mahahaba nitong braso at binti. Mabilis. Sobrang bilis. Papalapit sa amin. Takbo, sigaw ni Mark. Iyon ang nagpabalik sa amin sa realidad. Sabay-sabay kaming tumayo at tumakbo. Walang direksyon. Basta palayo sa gumagapang na nilalang na yon. Tumakbo kami sa kabilang dulo ng hall, paliko sa isang masikip na koridor. Rinig na rinig namin ang kaluskos niya sa likuran namin, ang tunog ng mga kuko niyang kumakaskas sa metal na sahig. Saan tayo pupunta? Sigaw ni Sarah. Doon, turo ni Mark sa isang pinto na may nakasulat na storage. The entry. Walang pag-aalinlangan. Binuksan namin ang pinto at pumasok kaming tatlo. Isinara ko agad ito at nilock. Madilim sa loob. Amoy alikabok at kalawang. May mga kahon at lumang gamit. Napasandal kaming tatlo sa pinto, habol ang aming paghinga. Narinig namin siyang dumating sa labas. Huminto. Pagkatapos, isang mahabang katahimikan. Nawala na ba siya? Bulong ni Sarah. Biglang, isang malakas na kalabog sa pinto. Bang! Napasigaw kaming tatlo. Bang! Bang! Paulit-ulit niyang binabayo ang pinto. Ang metal na pinto ay yumuyupi sa bawat tama. Hindi ito tatagal, sigaw ni Mark, naghahanap ng pwedeng ipangharang sa pinto. Tinulungan namin siyang itulak ang isang mabigat na metal na kabinet para iharang sa pinto. Ang pagbabayo ay nagpatuloy, mas malakas, mas galit. Pagkatapos, huminto ulit. Katahimikan na naman. Pero mas nakakatakot ang katahimikang ito. Alex. Narinig ko ang boses. Boses ni Leo. Alex. Mark. Tulungan niyo ko Galing sa labas ng pinto. Huwag kayong maniwala dyan, sabi ko. Hindi si Leo yan. Pre, ang lamig dito sa labas pagbuksan niyo ko Pagpapatuloy ng boses. Eksaktong-eksakto sa boses ng kaibigan namin. Nagsimulang umiyak si Sarah. Paano kung si Leo nga yan? Imposible, sigaw ni Mark. Patibong yan. Pagkatapos, ang boses ay nag-iba. Naging boses ng isang matandang babae. Tapos boses ng isang bata na umiiyak. Ginagaya niya ang iba't ibang boses na para bang naglalaro lang. Pinaglalaruan niya kami. Tinatakot. Hinihintay na bumigay kami. Nagkulong kami doon sa loob ng storage room na iyon nang hindi ko alam kung gaano katagal. Oras. Minuto. Ang tanging naririnig lang namin ay ang sarili naming paghinga, ang pagkabog ng aming mga dibdib, at ang paminsan-minsang pagkalusko sa labas ng pinto. Ang pag-asa namin ay isa na lang, ang pagsikat ng araw. Ang pagdaong ng barko. Hindi ko na alam kung anong oras na. Pakiramdam ko, isang buong buhay na kami sa loob ng madilim na kwartong iyon. Ang pagbabayo sa pinto ay tumigil na. Ang mga boses ay nawala na rin. Ang tanging naririnig na lang namin ay ang ugong ng makina. Sa tingin niyo, umalis na siya, bulong ni Sarah, ang boses ay paos sa kaiyak. Hindi ko alam. Huwag muna tayong lalabas, sagot ni Mark. Nag-umpisa kaming maghanap ng ibang paraan para makalabas.
May isang maliit na vent malapit sa kisem, pero masyadong maliit para magkasya kami. Walang ibang pinto. Patay na. Cornered. Ang tanging pag-asa lang namin ay ang pagdating ng umaga. Pero ang nilalang sa labas ay mas tuso kaysa sa inaakala namin. Nagsimula kaming makarinig ng pagkalampag. Hindi sa pinto kundi sa itaas. Sa kisem. May gumagalaw sa itaas namin. Dahan-dahan. Gumagapang. Napatingala kaming tatlo. Ang metal na kisam ay nagsimulang yumupi pababa na para bang may mabigat na bagay na nakadagan dito. Isang umbok. Dalawang umbok. Parang may mga kamay at tuhod na nagpipilit bumaba. Aalis na tayo dito, sigaw ko. Mas mabuti nang harapin natin siya sa labas kaysa matrap tayo dito. Nagkatinginan kami. Iisa ang nasa isip namin. Itinulak namin ang kabinet palayo sa pinto. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaabot ang doorknob. Humina ako ng malalim. Isa. Dalawa. Tatlo. Binuksan ko ang pinto. Wala. Walang tao sa koridor. Madilim at tahimik. Tara na, sabi ko. Dahan-dahan kaming lumabas. Naglakad kami ng mabilis pero maingat pabalik sa main hall. Habang naglalakad kami, narinig namin ang isang malakas na lagabog mula sa loob ng storage room na pinanggalingan namin. Bumagsak ang kisam. Kung nagpaiwan kami doon, patay na kaming lahat. Pagdating namin sa hall, nakita namin ang liwanag. Liwanag ng umaga na nagsisimulang pumasok sa mga bintana. Malapit na. Konting tiis na lang. Pero nandoon siya. Nag-aantay. Nakatayo siya sa gitna ng aisles, sa pagitan namin at ng hagdanan papunta sa main deck. Ang tanging daan palabas. This time, ang anyo niya ay bumalik sa dati. Babaeng nakaputi, ang buhok ay nakatakip sa mukha. Pero alam na namin kung ano ang nagtatago sa likod noon. Hindi tayo pwedeng dumaan dyan, sabi ni Mark, ang boses ay halos pabulong. Wala tayong choice, sagot ko. Kailangan nating tumakbo. Sabay-sabay. Huwag kayong titingin sa kanya. Diretso lang. Humawak kami sa mga kamay ng isa't isa. Ako sa gitna, si Sarah sa kanan, si Mark sa kaliwa. Ang puso ko parang sasabog. Ito na yon. Ngayon na, sigaw ko. Tumakbo kami. Tumakbo kami ng pinakamabilis na kaya namin. Habang papalapit kami sa kanya, nagsimulang mag-iba ulit ang anyo niya. Humahaba ang mga braso. Bumubuka ang bibig. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Nang malapit na kami, bigla siyang gumalaw. Ang isa niyang mahabang braso ay humampas, parang isang latigo. Tinamaan si Mark. Narinig ko ang tunog ng nabaling buto. Narinig ko ang sigaw niya, isang sigaw ng sakit at gulat. Binitawan niya ang kamay ko. Bumagsak siya sa sahig. Sinubukan kong lumingon pero hinila ako ni Sarah. Alex, huwag. Tara na, sigaw niya, umiiyak. Pero nakita ko. Sa isang segundo, nakita ko ang ginawa niya kay Mark. Hinila niya ito palapit sa kanya, at ang madilim na butas sa mukha niya ay lumaki at sinakop ang ulo ni Mark. Isang malakas na tunog ng pagkabali ng bungo at pagkatapos katahimikan. Hinila ako ni Sarah. At tumakbo kami. Tumakbo kami palayo sa kaibigan naming nilamon ng buo. Hindi kami lumingon. Umakyat kami sa hagdan palabas sa deck. Sinalubong kami ng sikat ng araw at ng malakas na busina ng barko. Dumadaong na kami. Ang deck ay puno ng mga taong nag-aabang na bumaba. Mga taong masaya, nag-excite. Walang kamalay-malay sa nangyaring karahasan sa ibaba. Nakihalo kami sa kanila, nanginginig, umiiyak, marumi. Walang pumansin sa amin. Nang bumaba na kami sa lupa ng Palawan, doon lang kami napaupo sa semento. Ligtas. Nakaligtas kami. Pero sa anong halaga? Nawala si Leo. Namatay si Mark. At kami ni Sarah, hindi na kami magiging pareho ulit. Ang bakasyon ay hindi na nangyari. Agad kaming nag-report sa mga pulis. Sinabi namin ang lahat. Ang nawawala naming mga kaibigan. Ang babaeng nakaputi. Tiningnan lang kami ng mga pulis na para kaming mga adik na wala sa sarili. Hinalughog nila ang buong barko. Wala silang nakitang kahit anong ebidensya. Ang basag na bintana sa CR. Sabi ng crew, matagal na raw iyong may sira. Ang storage room.
Maayos daw, walang bumagsak na kisem. Ang mga gamit ni Leo at Mark nasa mga kama pa nila. Para bang naglakad lang sila palabas ng barko at naglaho. Ang official report, 2 turista, nawawala, posibleng nalunod. Kami ni Sarah ang naging primary suspects, pero wala silang mahanap na ebidensya laban sa amin. Pinauwi rin kami sa Maynila pagkatapos ng ilang linggo. Pero ang totoong parusa ay hindi kulungan. Ang parusa ay ang alaala. Hanggang ngayon, 5 taon na ang nakalipas, hindi na ako nakasakay ulit sa barko. Hindi na ako lumalapit sa dagat. Naghiwalay na rin kami ni Sarah. Hindi niya kinaya. Sa tuwing titingin daw siya sa akin, naaalala niya ang gabing iyon. Ako rin. Sa tuwing pipikit ako, nakikita ko ang ngiti ng babae, naririnig ko ang sigaw ni Mark. May mga gabi na hindi ako makatulog. Binabangungot ako. At sa mga panaginip ko, palagi akong nasa loob ng madilim na ferry. Naglalakad ako sa isle. At sa dulo, nandoon siya. Nag-aantay. Minsan, sa gitna ng gabi, nagigising ako sa pakiramdam na may nakatingin sa akin mula sa madilim na sulok ng kwarto ko. Isang babaeng nakaputi. Hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko alam kung bakit kami ang pinili niya. Ang sabi niya, tinitignan niya ang mga tulog. Siguro may hinahanap siya. O siguro naghahanap lang siya ng kalaro. O ng pagkain. Ang alam ko lang, nakaligtas ako, pero hindi ako tunay na malaya. Dala-dala ko ang trauma. Dala-dala ko ang takot. At alam ko, sa isang lugar doon sa malawak na karagatan, naglalayag pa rin ang barkong iyon. At sa loob, may isang babaeng nakaputi na patuloy na naglalakad sa isle, dahan-dahan tinitingnan ang mga tulog. At baka sa susunod na biyahe, ikaw naman ang makita niya.